What's up everything? So may adlaw kaninyong tanan. Aniyan sad ko karon ug wa mo kalimot sa akong naong ako gyapon ni anyong pinakagwapo nga tigtudlo. Charles. O karon atong isulod ang atong kaagi sa stocks sa data structures ug algorithm. So in our proper way, let's unravel this complex matter that contributes to our understanding of our efforts in programming. Unsa man din nga stock ug unsa ning stock? So sa simple nga pamaagi usa kini ka structure nga mo-organize sa atong mga data sa usa ka paagi nga last in first out or LIFO. So whatever we put in last is the first to be taken out. So karon unsa man ang mga basic operations sa usa ka stock? So first natay push and pop. Sa push atong gi-add to ang bagong elemento sa stock ug sa pop gikuha nato ang elemento gikan sa ibabaw sa stock. For example, kung ta real life situation. Example kana book stocking. Sa push plus anang when you add a new book to a stock, silbi ang stock, kabantay mo mag-stock ng libro. Ana. So kung mag-add kag stock, di ba? Mo-add kung push, mo-add kag usa ka sample mo-add kag libro sa babaw yun. Di ka mo-add og libro sa ubos. Kay kung ana kan sa ubos nay posibilidad nga ang mga libro mga tumba. So di ba mo butang kag libro sa kinababuan yun. Mo nay push. So ang pop, di ba ang pop kay mo tay kuha na to. Sample mo basa tag libro nya di ba nag-stock na siya nga libro, so nahagyo tog take ang nasa babaw. Next is mga hugasan or mga plato. So sa push example mag-arrange kag mga plato sa so di ka mag-file kag mga plato yan na hugas file mo hatod mag-add ka, you will push a plate, mag-add ka mga plato padong sa kung imong arrange. So kung mag-pop example mahugas ka nga nang hugason kilid imong hugasan magkakausa imo to hugasan ana gyud ka magsugod sa sa kinababuan ana gyud ka alang mag-una ka sugod magsulisod sa kinaubsa magsulisod lagi ka. So muna ang pop. So at the conclusion of our discussion on stocks, here are some tips and best practices that can help us in using them effectively. It's crucial that we have a solid understanding of the overall concept for proper stock usage. So first, is the clear understanding of LIFO. So first gyud imo gina sabtun-an usa na meaning LIFO. Atong gikan ako ganina explain. Atong push and pop ay last in first out. Atong push and pop. So next is proper error handling, memory management, choose the right data structure, avoid unnecessary mutation, documentation, and testing. So by keeping these tips and best practices in mind, you can harness the power of stocks effectively and avoid common pitfalls associated with their usage in programming. Remember, a well-implemented stock can contribute significantly to the efficiency and clarity of your code. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pag-proceed kita sa atong code nga akong i-explain sa inyo. So, without further ado, let's get started. So atong first code kay mo ang implementing stocks using array. So I will show you the code sa ako lang ikon sa nanay sa screen ko lang i-share. So mo na ang code. So unahon na to ang Charlie, my name. Mo na ang class na to nga dunay main method. Kini ang driver code nga mamahimong mo-test sa tanan nga gi-implement nga functionalities sa atong stock. Sunod, pag-push og mga elemento sa pag-push.
Gisugdan nato ang pag-create og usa ka instance sa stack class. Kipadala nato ang 10, 20, og 30 sa stack gamit ang push method. Ang output mao kini ang 10 push into stack, 20 push into stack, ang 30 push into stack. So, sunod ang pag-pop up og elemento. May pamagi sa pag-pop up. Gipadala nato ang pop method aron kuhaon ang labing unang elemento sa stack. Diba ang push mo ito magpuno. So, pop up sa pag-pop mo ito pagkuha. So, ang output mo kini ang 30 pop from stack. Sunod is pag-pick sa top elemento. Gipadala nato ang pick method aron tan-awon ang elemento sa tukma nga posisyon. So, ang output kini mao ang top element is 20. Pag niya sunod kay ang pag-print sa mga elemento sa stack. Gipadala nato ang print method aron makita ang tanang elemento sa stack. Mao kini ang output, mao kini ang elements present in stack, which is mo 20 ang og 10. So, let's explain it line by line. So, sa class stack, kanang kuan, class stack, akong ipakita na ko ninyo na nay static final int max equals to 1000. int top muna. Ato na explain. So, sa class stack, nagdeklara kita og class na atong gingalan og stack. Then, sa static final int max 1000, nagdeklara usab kita ka static final nga variable nga gingalan og max nga adunay value nga 1000 og nagrepresentar sa maximum size sa stack. Then sunod ang int top. Sa ikuan ng int top. So sa int top nagdeklara og integer variable nga top aron ma-monitor ang top element sa stack. Next is int a. Kanina nga new int max muna. Nagdeklara og integer array nga adunay maximum size nga 1000. Nagrepresenta sa usab kini sa stack. Next line is the kanay boolean is empty muna to explain. So ang boolean is empty, close and open parenthesis na bracket na nagdeklara na og method nga atong gingalan og si empty nga mo return og boolean value. Next is the return top. Kanang top is less than to 0. Nag-check kung ang top nga variable mas dako ba kay 0 or nag-ingon nga kung ang stack walay sulod o puno. Next is the stack na kanang close and open parenthesis. Na kanang sunod kay top equals to -1. So sa stack kanang close and open parenthesis, constructor alang sa stack class. Then ang kanang top equals to -1. Dira na ihunong ang top variable nga to sa -1 sa panahon sa pag-create og bag-ong stack. Next explanation is the boolean push int kanang mga anak sa to. Kanang boolean push int sa lagi. So nagdeklara og method kanang boolean push intx, nagdeklara na og method nga atong gingalan og push nga nagtake og integer x isip parameter og mo return og boolean. Then sa if close parenthesis open parenthesis top is greater than or equals to open parenthesis max -1, muna nag-check kung ang stack puno na, nakapot na ba ang maximum size. Then dito na i-print ang stack overflow. Mo-print og error message kung puno na ang stack. Then kung dili, panasunod anang a, sana a square bracket plus top kanayana equals to x. Kung dili puno ang stack, ipa-increment ang top ug i-assign ang value ni x sa bag-ong tukma nga posisyon. Then dito is i-print ang
mo print og mensahe nga ingon nga ang elemento X gi-push sa stack. Then mo return true. Mo return og true aron ipakita return true, mo return og true aron ipakita na ang push operation nga nagbalampuson. Next line is the kanay int pop. Mani. So nagdeklara usab kini og method nga atong gingalan og pop nga mo return og integer. So if top is less than to 0, ma-check kung ang stack walay sulod. Then i-print ito ang stack underflow. Mo print og error message kung walay sulod ang stack. Then kung walay sulod ang stack, kuhaon ang elemento sa top ug ibalik ang top ngadto sa mas ubos nga posisyon. Then mo return X, mo return sa gi-pop up nga elemento. Next is kandire na sa kinalasan nga line. So stack S equals to new stack, close and open and close parenthesis. Isugdan ang main method sa pag-create og usa ka instance sa stack class nga gingalan og S. Then sa is.push nga man kanang is.push, is.20, is.30, gi-push ang mga numero sa stack mo nang 10, 20, 30. Then next print kay ang ang mga elements nga present in stack. Then last ipatawag ang print method na is.print. Gitawag ang print method alang sa pag-display sa tanang elemento sa stack. So, what are the advantages of array implementation? So, first, simple and efficient access. Second is random access. Third, compact memory allocation. And plus, predictable memory usage. Then, nasa na siya disadvantage? Fixed size. Nasi ka ng limit sa size. Next is memory wastage. Next is inefficient resize operation and not dynamic. Then, ang push and pop operation complexity. So, proceed na ta sa ikaduha nga example. Mao ang implementing stacks using linked list. So, ganhina kay array mo to. So, sunod ato yung explain ang linked list. Then, maghatag ko code sa linked list. Then, akong i-explain ninyo line by line gyapon o giyon sa pagguha. Ini kaduha nga code using linked list. Stacks gyapon siya using linked list. So una ato usbo ng stack as linked list class. Kini mao ang class nga naglakip sa tanan nga kinahanglanon aron ma-operate ang atong stack. So first pagtukod sa stack. Ang stack as linked list kanang SLL equals to new stack as linked list. Gipaybalo na to ang atong program nga adunay tay usa ka stack nga gigamit ang linked list o gipangtukod ang usa ka instance niini nga gipangalanang SSL. So next is ang pag-push og mga elemento. Mga na push 10, push 20, push 30 mo na gipang-push na to ang mga number sa stack. Next is ang pag-pop up og elemento. Mo to gamit ang system out print kanay pop gikan sa stack, gipop na to ang top nga elemento sa stack ug gi-print ang gipop up nga gipop na elemento. Next is ang pag-pick sa top element. Gamit ato ang system out print. So sa pag-pick sa top element, gamit ato ang system out print line. Top element is muna the method kanang pick. Gamit ato ang pick method. So next ato sa explain line by line before na ko ipakita ninyo ang output. So as you know, ang public class stack as linked list kabalo naman tana di mo na ang nagdeklara sa usa ka public class nga gitawag nga stack as linked list. Next is ang stack. Next line is the stack node root. Nagdeklara og usa ka stack node nga gingalan og root nga magdala sa una nga element sa atong stack. Next is ang static class stack node.
nagdeklara sad na sa usa ka static nga inner class nga gitawag nga stack node. Kini nagdala sa data o usa ka reference ngadto sa sunod nga node sa stack. Next is int, next line is int data. Then nagdeklara og integer nga variable nga data aron moadto sa data sa usa ka node. Next line is the stack node next. Nagdeklara og next nga variable nga magpresenta sa sunod nga node sa stack. Next line is the stack node int data. So constructor as this data equals to data. Constructor sa stack node class nga nag-assign sa gipas nga data ngadto sa data variable sa class. Next line is the public boolean is empty. Dira na. Sa ako na ipakpan. So nadeklara og public nga method nga is empty nga mo return og boolean. So if root is equals to null, mo check kung ang root variable walay sulod or null nga nag-ingon nga ang stack walay sulod. Then return true. Kung walay sulod ang stack, mo return og true. Next, if else, return false. Kung naisulod ang stack, mo return og false. Next line is the public void push int data. Kadira ang dapit hangtod sa system out print line data mo na. Ang public void push int data nagdeklara og public nga method nga push nga mo take og integer nga data isip parameter og walay return type. Next is the stack node new node. Ako na ipakita nyo. Ay kanang mo na sa screen. Nag-create og bagong instance sa stack node class nga atong gingalan og new node og gipas nga data sa constructor. And if root equals to null, mo check kung ang root walay sulod or null. Kung busa ipasa ang new node isip root. Then else, kung naisulod ng stack, ipasa ang kasamtangang root ngadto sa usa ka temporary variable nga gitawag nga temp. Then root equals to new node, ipasa ang new node isip bagong root. New node dot next equals to temp, ipasa ang temp ngadto sa next variable sa new node ug buhaton kini aron mabalik ang connection sa stack. Next is system out print data. Mo print og mensahe nga nag-ingon nga data gi-push dito sa stack. Next line is public int pop. Nagdeklara o usab og public nga method nga pop nga mo return og integer. Then int pop siya nagdeklara og integer variable nga pop og gigamit ang integer that mean value aron makuha og default value sa case nga walay sulod ang stack. Then if root equals to null, mo check kung ang stack walay sulod or null. Then system out print, if stack is empty, mo print ug mensahe nga nag-ingon nga walay sulod ang stack. Next is else. Kung naisulod ang stack, next is pop. Root.data, kuhaon ang data sa root, ipasa sa pop. Root equals to root.next, i-adjust ang root ngadto sa sunod nga element sa stack. Then return pop, mo return sa gipop nga element. Then public int pick. Nagdeklara og public nga method nga pick nga return og integer. Then if root equals to null, mo check kung walay sulod ang stack. Then next line is system out print line. Open parenthesis, stack is empty. Mo print og message nga nag-ingon nga walay sulod ang stack. Then return integer, that mean underscore value, return og default value gamit ang integer that mean value. And else return root.data, kung naisulod ang stack, return sa data sa root. Last line is the kanimo niya na push 10, push 20, push 30. So kabalon ta na yung stack as linked list, gipagtukod ang usa ka instance as linked list class nga gitawag SSL mana.
push 10, kanang push 20, push 30, ipang push ang mga numero, mga 10, 20, 30. Next is system out print, munang pop na ssl.pop, i-pop, kuan, wait sa, i-pop ang top ng element sa stack o i-print. Next line is the system out print line top element. Ang mga top na elemento o gi-print ang top nga mga elemento sa stack gamit ang pick method. So, moro to. Then ako ipakita yung output. Kumuha na yung output. Ang 10 push to stack, 20 push to stack, 30 push to stack, 30 pop from stack. Top element is 20. Then element percent in stack is 20 and 10. So, ang kaning kuan, ang stack using linked list, nasa na siya advantages and disadvantages. And ako lang i-kuan sa screen kung sa advantages niya ug iyang disadvantages. Next topic, kuan mao ang notation. So ato na sa i-discuss sa next video. So moro to ako i-discuss ninyo. Then abangan nyo ang aking next video, mao ang notation. So let's move on to our conversion. First is from infix to prefix. So before that, ato sa ilaylahon ang infix to prefix. So ang infix as a syntax nga operand, operator, and operand, or let's just say L O R, or left operand, operator, and right operand. Next is the prefix. So ang prefix na siya syntax nga operator, operand, and operand. So for example, operand ay operator, left operand, and right operand. So first example, A plus B. So mo ni ang left operand plus mo ang operator kung ang B mo ang right operand. So ato sa i-convert to prefix. So ang O mo man ang operator. So ang format sa prefix kay OLR man, operator. So ang plus, ang plus mabalhin siya sa left. Then ang left operand mao ang A. Then next is the right operand, mao ang B. So mao ni ang iyahang prefix. So let's move on to our next example, our second example. So this is the infix, and we need to convert it to prefix. So ang syntax sa prefix kay O R L, or operator, right operand, and left operand. So copy sa nato C divided by B asterisk D divided by C. So first ato sa i-follow ang PEMDAS para makuha na to ang prefix. PEMDAS rule.
So, ang first kay parentheses. Muna ang parentheses. Kay siya may na parentheses, so siya atong nahon. So, C, mo man ang L, O, R. Ang C, mao ang left operand, ang O, mao ang operator, ang B, mao ang right operand. So, ato siya i-convert to ORL. So, ang division, mabalhin na siya diri sa kilid sa C para mahimo na siya ORL. O, mo, division, mao ang operator, C, mao ang left operand, and B, mao ang right operand. So, convert. So, copy the asterisk D, division C. Next is the multiplication. So, mao ni ang left operand, operator na to ang multiplication ug ang right operand. So, ato sa siya i-convert to ORL. So, ang asterisk mao man ang operator ato sa siya ibalhin sa kilid. So, ang mahimo ni siya asterisk division C, B, D, division C. So, mana. Then, convert na sa ta sa division, which is mo ni ang L, O, R. L, ang left operand mo ang D, then, ang division mao ang operator, and ang C mao ang right operand. So, to convert it, ang kaning operator aton sa ni siya ibalhin sa pinakakiliran para mahimo siya ORL. So, mahimo ni siya division, mao ni siya, then copy the multiplication, then copy the CB, gitangtang naman na to ang division, mao ni, then D, C. So, mao na ang prefix. Then for our last example, so, i-convert na ni nato siya to prefix. Mo ni ang infix, convert to prefix. So, mo gyapon to, mo-follow gyapon sa PEMDAS rules. So, copy sa mo ni ang prefix diri. Prefix. A minus A asterisk B division C. So, unahan na to ang parentheses. Muni. So, kay ang sulod kay L, O, R man, which is ang left operand ang A, operator, katong muni ang minus, and right operand mo ang A. So, ato ni siya convert to O, L, R. OLR din eh. Sorry. OLR din eh. OLR. So, minus ang operator atong ibalhin, then A. So, let's proceed. So, ato lang i-copy ang asterisk, then B, division C. Next is multiplication. So, mao na pinda sa. So, sa E, M. Kaya mo ta exponent. So, M. So, multiplication. So, mo ni atong L, mo ni atong O, mo ni atong R. So, ang
asterisk ato na sa kani aton sa i-convert og OLR. So ang asterisk mao man ang atong operator. So ato ni sa ibalhin sa pinakakiliran para mahimo og OLR. So mahimo ni siya multiplication minus A B division C. So wag gyapon tanawon kay napamatay B division C which is mga L O R. So ato na sa i-convert mo na gapon nato OLR then ato ibalhin ang division diri para mahimo na siya O L R. So ang division maong O copy the asterisk minus A B mao ang left operand ang C mao ang right operand. So mo ni ang iyang prefix. Let's move on to our next topic which is mao ang infix ay conversion from infix to postfix. So kani ang postfix balir sa niya siya sa prefix. So ang infix di ba L O R mao man yung syntax. So then ang prefix kay O L R man to. Then sa postfix kay ato siya balihon to L R O. So which is ang L mao ang left operand, ang R mao ang right operand, ang O mao ang operator. So atong first example mao to ang A plus B. So ato ni siya i-convert to postfix. So ang left operand ato siya i-copy A plus B mo ni ang L O R. So ato siya i-convert ang O mo man tong operator. So ibalhin na to diri sa sa kilid sa B kay para mahimo siya left operand, right operand, and operator. Kay ang O ang plus mao to operator sa. So convert it to A B plus. So muna ang atong postfix which is mao ang A mao ang left operand, ang B mao ang right operand, ang plus mo ang operator. Muna atong postfix. So sayo na kayo. Then proceed ta sa atong example number 2. Mo gyapon to atong example ganina pero ato lang balihon. Example number 2 kay mao ni A minus A times B divided by C. So sa pag-convert magamit gyapon tag PEMDAS. So copy sa nato A minus A times B division C. So first kay mao man ni ang parenthesis. So siya man ni parenthesis, so siya tong unahon. So A minus A L O R man ni. L O R. So ato siya i-convert to L R O. So ang A mao man ang left operand, copy. So ang minus mao man to operator, so mabalhin ni ang minus diri ana C. So right operand A, copy, asterisk B division C minus. So next
is ang multiplication. Mo na itong left operand, operator, and right operand. So, copy A. So, ang operator mo man ang multiplication. So, ato sa i-convert, mabalhin ni siya sa pinakakiliran. So, minus, may mo siya asterisk. Mawa ni ng asterisk dire. So, sumpay niya ni ang B division C minus asterisk. Kay LOR ba ya? Di, ato i-convert og LRO. So, i-convert kini ang parenthesis ay kaning asterisk dire sa kinalasan para may mo siya L, R, kani siya ug O. Mo ni ang operator. Next is division. So, copy na sad. A. So, division man ni L, O, R man na. So, aton sa na siya convert to LRO. So, mo man ni ang operator, ang division. So, ibalhin sa daan mo siya dire. Para may mo siya LRO. LRO ba ang postfix? Kani. So, copy sa B, left operand, right operand, minus, times, division. Mo na ang operator. So, mo na ato ang postfix notation. Mo na ang conversion from infix to postfix. Let's move on to our third last example. So, muagya po ito ganina. Ang C, B, ay mao ba ni? Well, nabali din sila, nabali. C, B, asterisk D, maunta ni ang second, maunta ni ang third. So, nabali sila. Ang gapon, ato gyapon sila i-convert to postfix. Follow gyapon ta sa PEMDAS para makuha na to ang iyang conversion. So, copy gyapon. Copy sa ta para di ta maglibog. C, division B. Sa una to, kay parenthesis, mo ni ang C, division B. C, division B, mo na siya. So, ato siya sa kwaon. Mo ni atong LRO man to ang postfix. Ya, na LOR man na siya. Kay ang division mo man ang kuan. Ang C mo ang left operand, ang division mo ang operator, ang B mo ang right operand. So, convert na to. Kaning division, mabalhin na diri. So, ang mabilinan niya kay C, B, so copy, asterisk, D, division C. Ya, division. Next, muna ni ang atong left operand. So, sunod sa parenthesis kay multiplication man. So, mo ni atong operator, then mo ni ato ang right operand. So, mo ni itong LOR. So, i-convert na sa din nato siya to LRO. So, multiplication mo man ang O. So, i-convert na sa din nato siya, ibalihin sa din nato siya diri ang asterisk. So, ang mabilin ani niya C, B, D, division C, division, multiplication. Multiplication, mo na siya. So, tanong man, kay napamto ang D ug C, pa man ang na-convert. LOR pa man na, convert na sa na to siya. So, copy, CB. So, convert na to LRO. Mo ni ang left operator.
mo ni ang operand ay mo ni ang left operand operator of right operand. So ato ni say convert to left operand, right operand and operator. So, gawin mo to LRO. So ang O ato mao man ang division. So convert sa ni nato siya diri. Mabalhin sa ni ang division diri. So copy sa D, ang mabilin ani niya mao ni ang D, C, copy sa division kani, copy sa asterisk, then ang katong gibalhin nato nga operator which is mao ang division, i-copy na to, then mao na yang postfix conversion. So mao to guys. Then mohatag ko upat ka example, then i-convert ninyo from infix to prefix to postfix. I mean, duha ra day ka example, then i-convert ninyo to from infix to prefix and postfix. Ako lang i-post, then i-comment lang ang inyong mga answer, then sa lucky nga akong mapilian na ay rewards 5M. 5 kamentos. And that's all. Thank you. See you to my next video.